Ako'y muling sumasa inyo para tugunan ang isang request coming from Edison Honson, isa po nating masugid na taga-subaybay. Nabigyan ko raw po ito ng reaksyon tungkol po dun sa post ng Unilad Tech. So, dito nakalagay, he's made a bizarre admission. Nagsasabi na itong si Elon Musk, kiniklaim daw niya na siya ay isang 3,000-year-old time-traveling alien who is trying to return to his home planet. So, tinanong ho natin yung ating kapartner na AI tungkol dyan, ano? At sabi nga ni AI, madalas daw i-amplify ni Elon Musk at i-associate yung kanyang sarili sa alien talks. Alien talks. Kapag tinatanong lagi kung saan niya nakukuha yung mga makabagong teknolohiya, yung mga ideya na sinasabing bizarre o out of this world. So tungkol po dun sa post, wala pong lumabas na resulta na sinabi mismo ni Elon Musk na siya isang 3,000-year-old time traveler. Ang mga lumabas po dito ay yung pinost niya sa Twitter. Number 1, in 2021, a follower on Twitter commented, "You're an alien." At ang sagot naman ni Elon Musk, OBV, period, meaning obviously. So, ang konteksto po doon, pag sinabing you're an alien, doon sa post na yan, hindi po malinaw na yung pagka-alien niya ay extraterrestrial. Dahil siya po ay ituturing na isang alien dahil hindi naman po siya Amerikano. Kung siya ay nasa Amerika nagninegosyo, siya po ay isang South African native. So, hindi po malinaw na ang konteksto nung sinasabing alien doon sa post na yon o doon sa comment na yon ay patungkol sa isang extraterrestrial. By the way, ba't ako ang napili ni Edison Honson na magbigay ng komentaryo tungkol dito sa alien talks, ay dahil ako po ay isa pong, may tuturing ko sa aking sarili, isa po akong UFO investigator, ufologist, at isa pong UFO experiencer. Nag-Google po ako ng 15 taon. Yan po sa mga UFO studies na yan. Tapos meron pa pong isang post na in-amplify din niya. Ang in-associate niya yung kanyang sarili sa alien. Sinasabi rito, I keep telling them that I'm an alien, but they don't believe me. Ito po ay sa isang interview na pabirong. Sinabi niya, I've been telling people I'm an alien, but nobody believes me. So dito po nagsimula yung mga usap-usapan, yung mga ugong-ugong, yung mga patutsada, na baka nga alien si Elon Musk dahil matagumpay yung kanyang SpaceX. No? Naka-invento sila ng rocket na bumabalik mismo doon sa launching platform, no? At nakakapagpadala ng mga rocket, mga satellite, multiple satellites, and everything. And of course, mahalaga po dyan yung kanyang Neuralink technology. Yung bang ililink yung brainwaves, kung hindi ako nagkakamali, ay yung neurons ng utak mo, utak natin, at makikita, mababasa sa computer. So yan po isa sa mga teknolohiya. Tapos nung isang Clubhouse interview nung 2021, sinabi ni Elon Musk, if they are here, kung nandito sila, I'm pretty sure I'd know. So para bang meron siyang contact, no? Kasi kung nandito sila, sigurado malalaman ko, so paano naman niya malalaman kung wala siyang contact? Di ba? But I haven't seen any sign of aliens. Sabi niya, wala naman akong nakikitang sinyales. Siguro, kasama natin sila. Maybe they're among us. I don't know. So dito ay ipinakita niya na malalaman niya, madidetect niya. Pero binawi naman niya at sinabi niya na wala naman daw siya nakikitang sinyales and baka kasama natin siya, hindi natin alam. At sabi niya, I don't know. So, hindi siya certain doon sa kanyang
pahiwatig. And number 4, sinabi niya, they are probably aliens but I haven't seen any. Ito ay tungkol nga dun sa kanyang SpaceX and mga Starship presentations. Siyempre kapag naglo-launch siya ng mga missile tuloy, ng mga spacecraft sa taas, baka malaki ang chances na maka-encounter nga naman ng UFO sa kalawakan. Ano po? Tapos, na number 5, sinabi niya, I hope they are peaceful. Ito naman dun sa interview niya noong 2020 sa programa ni Joe Rogan. Sabi niya, if they're here, I hope they're peaceful. I mean, they do so much more advanced than us. So, tanggap niya na ang mga alien technology ay far more advanced kaysa dun sa technology na conceptualize ng tao. Minsan kasi, nandiyan lang yan, pero hindi na ko conceptualize ng tao. Now, ano naman ang posisyon ko tungkol po dito sa mga alien technologies na ito? At kung may mga binubuga salita si Elon Musk tungkol sa alien, matagal ko na pong pinaniniwala, pinagdududahan na ito pong mga innovators, yung mga nag-i-introduce ng mga makabagong teknolohiya ay inalagaan ng mga aliens. Sa kanila ipinagkatiwala yung particular na technology. Malamang, alam nila na meron. Malamang, aliens are among us. O nakipagkita sila, nakipagtagpo. Dahil kung tutuusin, sino ba si Elon Musk? Hindi naman siya nanggaling dun sa pamilya na masasabi natin yung ama niya ay may pinanggalingang malaking negosyo. Na yung tatay niya, lolo niya ay galing sa may industriya o kasama malaking tao sa isang particular na industriya. Di tulad ni Donald Trump. Bigla na lang yan sila lumitaw. Si Elon Musk, lalo na siyempre si Bill Gates, sila Steve Jobs, yung mga nag-imbento ng computer, at yung iba pa pong mga sumunod na, pero nakabase po yung kanilang teknolohiya doon sa unang inilabas ng mga originators, kumbaga. Isa na nga dyan si Bill Gates at itong si Elon Musk. Ano po ang aking posisyon? Ako po naniniwala na may mga aliens na nandito lamang yan sa ilalim ng ating kalupaan. Hindi po lahat ng aliens nanggaling pa sa ibang planeta at bumisita sa ating daigdig. Hindi o. Nandito lamang po yan, nagtatago sa deep ground o underground at doon po sila nakabase. At yan po ay isa pong katotohanan na hindi po sa atin sinasabi na sila po ang manlilikha ng sangkatauhan. Dahil nilikha po ang sangkatauhan para sila ay tulungan magmina. Ayon kay Sicaria Sitchin, magmina ng ginto. Kung po'y naniniwala, ang sangkatauhan ay ginawa rin o nilikha nila para mag-build up ng pyramid. So, ang ating DNA, nandun po yung slave DNA, pagiging compliant. Pag sinabi ng boss, gagawin natin. Kasi nasa DNA na po yan, nananalatay na po yan sa ating mga dugo, kumbaga. So, itong mga aliens, nandito yan. At sila po talaga ang nagpapatakbo pa rin ng ating daigdig. Kaya nga po dyan nabubuo yung mga conspiracy theory. Diyan din po nabubuo yung sinasabing kabal. At dyan din po sinasabi na merong secret organization na tila sila nagpapatakbo ng daigdig. So kung ating uugnayan sa mundo ng mga extraterrestrial, yun po ang isa sa mga explanation na maaari ko pong i-offer. Na ang mga aliens na ito, kung sino man ang pinuno nila, ay nagtatago lang yan dito mismo. Baka malay natin sa Antarctica. Wala pa naman nung nakakarating sa Antarctica na nakaka-penetrate dun sa Antarctica. Hindi po natin yan maisasa walang saysay. No?
Kung mo ba hindi mo narating, wala na. Di po ba? So, ito pong ating daigdig na kinagagalawan, meron po talagang nagdidikta. Yan ay kung hindi man yung mga pinuno ng mga bansa, ay sila lamang po ay mga tinatawag na mga minions, kumbaga mga utusan o under lamang ho yan noong mga pinuno na masasabi nating hindi tulad natin. Yung mga aliens na nandito lang po sa mundong ating kinagagalawan. So, from time to time, via installment basis, kung kailangan i-introduce yung technology na yan, may pinipili ho silang tao na para pangunahan ang pagpapakilala ng teknolohiya na yan at hahanapan na lamang po ng investor at doon na po magsisimula na mag-roll off yung isang makabagong teknolohiya. Kaya yung pong mga patutsada ni Elon Musk ay dalawa pong konteksto, either na yung sinasabing alien yung kanyang immigration status or very likely yung patungkol sa extraterrestrial para nga yun ang isang paraan para ma-identify niya ang makauri ng teknolohiya na kanyang ipinakikilala at kanyang ginagamit. So yan lamang po para sa maikling video na ito. Bukas tayo po ay magla-live. Salamat po.